Yun. So, magandang hapon sa lahat. No? This week, tutuloy natin yung mga na naiwan natin dun sa labor standards. Again, labor standards, yan yung first part ng labor code na deals with the minimum standards of employment. Minimum wage, minimum hours, minimum overtime pay, minimum holiday pay, etc. So, dito, siningit ko na rin yung sa tungkol sa 13th month. Kasi ito ay, although ang 13th month, wala yan sa labor code. Dati walang 13th month pay no, sa noong 1974. Yan ay ano na lang ng PD 851. Sino saan nagsimula yan 13th month pay na yan? Konting ano, wala yan sa Subojo, no? Yan ay galing yan sa ano kasi sa labor movement actually yung 13th month pay. Nung I think mga 1970s kung banda yun eh. Sa Visayas nagkagulo yung mga sugar workers na ano dahil nga masyadong mababa ang pasahod dun sa agricultural workers. Ang isang naging proposal ni Attorney Zoilo de la Cruz. No? Si Zoilo de la Cruz ang tinaguri ang father of the 13th month pay. No? Siya ang presidente no ng NACUSIP, yung National Congress of Unions in the Sugar Industry of the Philippines. Nirekomenda niya noon sa dating presidenteng Marcos na bigyan ng dati parang 1,000 o 500 pesos per employee. Hindi pa siya based on salary. So, para maibsan yung mababang pasweldo sa mga sugar workers. So, after nun, after ilang years, na-institutionalization sa paglabas itong PD 851 na kung saan lahat na ng employees should be entitled to 13-month pay law. Pero makikita niyo mamaya may mga exceptions diyan, no? Pero ano ba yung 13-month pay? So, ayan. Monetary equivalent yan ng monthly basic. Importante yan, ha? Na basic lang ang kasama sa computation ng 13th month pay. So it should not be less than 1/12 nung basic salary. For example, ano ibig sabihin ng 1/12 na yan? Pag sinuma mo yung buong taon mo na sweldo, pag inad mo lahat yun, tapos divide mo by 12, yung kasi ang 13 month pay. Pero pagka, kunwari, marami din mga seasonal workers, for example, o kaya nung pandemic, di ba, may mga nagsara ng ilang buwan, computation ng 13 month pay nila is base lang doon sa pinasok talaga nila. Pero it should not be less than, kung magkano yung sweldo mo per month, kunwari 12,000 ang sweldo mo per month, hindi daw yan dapat bumaba sa 1,000 pesos kasi 1/12 na. So yan ay additional income granted to the employees na kasi dati nung bago mag-PD 851, maraming mga hindi nakatanggap. For example, dati nga, sabi ko nga sa inyo kanina, sugar workers lang ang merong 13-month pay. So, kasi yung mga malalaking asyenda, di ba, sa Tarlac, sa Batangas, sa Negros. Pero nga, doon sa PD 851, lahat na daw, dapat daw pantay-pantay na merong 13-month pay. So, ito, it is based on wage but not part of the wage. Ano ibig sabihin yan? Yung sa kaso ng Central Azucarera de Tarlac. Ibig sabihin yan, oo, sabi nga ng batas ng 851, yan ay part daw ng sweldo. Pero for purposes ko na rin ang mag-compute ka ng overtime pay, mag-compute ka ng holiday pay, mag-compute ka ng retirement pay, hindi daw yan kasama. So, hindi rin yan kasama daw yung mga allowance at monetary benefits. So, hindi daw kasama yung cash equivalent ng vacation leave saka sick leave. Yung mga komisyon na hindi daw, kunwari pag yung commission ay nakabase doon sa productivity o sa dami ng naibenta mo, hindi yan kasama sa bilangan ng 13-month pay. Importante yan kasi kukumpitin niyo yan eh. Yung COLA, pero ngayon nga wala nang COLA. Pero dati hindi yan kasama sa 13-month pay computation. Yung mga, ayan, holiday pay, yung 13 sa buong taon, no? 12 plus 1 yan, di ba? Yung plus 1 ay election day. Yung overtime, kahit mag-overtime ka, hindi kasama. Premium pay, yung pag-rest day pay yan,
Tsaka night shift differential. So, basically, kung ano mo, basic pay lang. Kasi kung may payslip kayo, nakahiwalay naman yan doon sa payslip ninyo. Yun lang ang gagamitin sa computation ng 13th month pay. Pero daw, yung mga unused sick leave, kapag ka daw kasama yan doon sa CBA, meron mga ganyan ibang CBA na pwedeng isama sa computation ng 13th month pay pag nag-overtime yung gagawa, pagka yung mga holidays, kung pwede yun, sa provision on 13th month pay doon sa inyong CBA. Sa inyo ba meron? Sa amin, Based on law lang halos lahat, no? Pero pwede yan. Nakalagay yan mismo sa handbook ng DOLE. So, if ever, pag may mga magsi-CBA sa inyo in the future, pwede ninyong ano yan. Nandun sa handbook mismo. Yung sales commission, nasabi na to kanina, pero dahil sa kaso nga ng Philippine Duplicators Inc. versus NLRC, yan daw ay hindi kasama doon sa ano ng 13th month pay. Bakit? Kasi nakadepende yan sa sales. Nakadepende doon sa dami at sa presyo nung naibenta mo yung commission. So kapag gano'n kasi, it's not part of the wage. Hindi siya kasama sa sahod. Commission talaga siya. Meron kasing commission na part ng sahod. Kailan yon? Kapag kayong commission, fix. Hindi siya nakadepende kahit saan. Kasi minsan kasi may tatawagin lang ng commission, pero fix ko na rin 1,000 per month na nakalagay commission. Yun ay part of wage. Kasi wala kang dapat gawing extra kahit sa trabaho mo to receive that kind of commission. Isa kasi nakakalito yung mga terminology ng ng kumpanya, di ba? Ang tandaan nyo rin dyan lagi, kahit ano pang terminology yan, terminology na sa contract, terminology sa mga pasweldo, lahat yan ay hindi controlling. Ang ano dyan, kung ano yung actual na nangyayari. Kasi yan ay regulated by law. Itong mga meaning na nandito sa batas, yun ang masusunod, hindi yung kung anong sabihin. Isa sasabihin kasi, probationary contract, pero nakailang probationary na, hindi yun effective, kumbaga. Commission vis-a-vis 13th month pay. Yan. Actually, yun yung sinabi ko. Kailangan part siya ng salary. Yan yung kaso ng Takeda Chemicals, no? Yan yung isang yung gumagawa ng Fuji Xerox sa Cavite to. So, yung mga productivity bonuses, sabi niya, hindi daw makasali yan hindi rin kasali sa basic salary. So, hindi rin siya included sa computation ng 13th month pay. Kasi sa kanila noon, kapag sumobra, may production quota. Yung production quota, pag lumagpas ka doon, merong additional na ibibigay sa'yo. Kung naalala ko, per piece yung incentive. I think sa inyo, ganito rin, di ba? Sa Onion yun. So yun ay hindi kasama sa computation 13th month pay. Kasi nga, ayan nga, ang productivity incentives daw, para siyang bonus for productivity. Tsaka ang talagang aim niya ay pataasin yung production ng company. So, hindi siya kasama dahil nga yung nature ng salary bonus ay nakadepende dun sa gaano kasipag yung employee. At normally kasi, yan, ino-overtime yan eh. Outside the 8-hour period, may overtime pay ka na, may productivity incentive ka pa. Yung mga medrep, alam niyo yung mga medrep, yung nagbebenta ng mga gamot, mga pharmaceuticals sa mga doktor. No? Meron niyang mga yung mga pagba na ibenta nila doon sa may commission sila doon eh. May mga kanya-kanya kliyente yan kada doktor na to, kliyente yan ni ganyan ni medrep, di ba? So, hindi daw kasama rin sa competition 13th month pay yung nila doon, yung mga commission sa nabibentang mga gamot. Again, yung mga tanong niyo, isulat niyo lang para mamaya may tanong niyo after that. Ito, sasabi ko nga, general rule, lahat ng empleyado entitled sa 13th month pay. Sino lang yung mga hindi? Una, yung mga purely commission basis. Sample niyan, merong mga insurance agent na purely commission. Pero meron din kasi may sweldo may basic pay. Yung naalala nyo dati, yung mga nagtitinda ng encyclopedia,
Tapos yung mga, meron pa salad master. Alam niyo, sino nakakalam ng salad master? Ano yun eh, mga mamahaling luto. Kitchen utensils yun eh. Na mga kaldero, mga skillet, ganyan. So yun, kung wala silang mabenta, wala silang makukita. So yun ay hindi kasama sa 13-month pay. Boundary basis. Alam natin yan. Jeepney strike bukas. Mga jeepney driver, tsaka mga taxi driver, boundary. May mga tricycle din na boundary basis. Task basis. Pero ito yung mga purely task basis. Ibig sabihin, binibigyan ka ng trabaho sa isang task lang. Tapos, pagkatapos mo yun, wala na. Tapos, babayaran ka based doon sa natapos mo na task. For example, ang task lang sa'yo pinturahan itong buong facade ng building, yung harapan ng building. Pagkatapos mo yan, mayroon kang 20,000. Parang gano'n na. So, after nun, wala na. Kasi pare, matagal na ulit pinturahan yung building na yun. So, yun na yung task niya. Pagkatapos niya, tsaka lang siya masusweldohan. Wala rin yung 13-month pay. Yung fixed amount for performing specific work, piece rate basis. Pero again, yung mga binabayaran na piece rate basis, nakadepende yan sa dalawang klase. Mamaya, i-discuss natin. Kapag yung under the control ng employee, meron 13-month pay yun. Kapag walang control employee o nasa labas ng kumpanya, nasa labas ng factory, yun ang walang 13-month pay. Yung mga nagbabayad daw ng 13-month pay, dati, before the issuance ng PD 851, meron kasi dati mga voluntaryo employer nagbibigay na ng 13-month pay. So, nung pinasa yung batas na yon, sabi ng nagkagulo, kala ng mga empleyado nun, dalawa. May 13-month pay ng company practice, tapos meron pang bagong batas. So, kaya nilagay yan dyan. Pagka nakaka-receive ka na daw, hindi na kailangan magbigay ng employer ng another 13-month pay. So, nakalagay rin doon sa PD 851 kahit na hindi cash basis daw, o hindi fixed amount. Basta wag bababa doon sa nakalagay na 1/12 ng basic salary mo sa buong taon. Pwede daw yan mid-year bonus o kaya may profit sharing payments kayo o other cash bonuses na hindi bababa nga doon sa 1/12 ng basic salary mo sa buong taon. So dapat yan, kung higher, hindi pwedeng lower. So kung sa inyo, gawin niyo, kumpitin niyo yung 13-month pay nyo, tapos kung magkano yon, tapos sasabihin ko na rin, o productivity bonus na lang, o kaya profit sharing na lang ang ibibigay namin. Sasabihin niya, dapat mas mataas yun dun sa 13-month pay. Ewan ko na kung may gumagawa. Kasi may batas naman na yun. Yung mga sa gobyerno, GOCC, wala rin silang 13-month pay. Kasi may iba yung 13-month pay computation nila. Hindi naman ibig sabihin na wala silang 13-month pay. Ibig sabihin lang yan, hindi sila covered ng PT 851. Hindi sila covered ng computation na nakalagay doon sa PD 851 ng 13-month. Pero meron din yung mga nasa gobyerno naman ng 13-month pay. Distressed employers, hindi ko rin alam kung meron na ditong kung meron ng nag-apply na gano'n. Pwede ka kasi magpa-exempt. Nung pandemic, ginamit ito. Nung pandemic. Meron mga nag-apply, although di ko alam kung na-grant sila na nagpapa-exempt sila sa pagbibigay ng 13-month pay kasi nga daw substantial losses ng COVID. Yung mga drivers tsaka kasama sa bahay, wala rin 13-month pay yan doon sa PD 851. Pero sa kasambahay law, meron po yan. Ito na isasabi ko kanya, workers on a piece rate basis, yung mga standard amount. Kapag ikaw ay under the direct supervision o nandoon sa loob ng premises ng employer, sa factory, sa warehouse, entitled ka sa 13-month pay. Pero kapag wala, nasa labas ka kunwari ng hindi ka naman sa bahay ka lang, tapos sinasabit mo lang yung mga natapos mong pinatrabaho sa'yo. Yun nga yung sinasabi ko kunwari yung sa ng Arabo, di ba? Wala kang 13-month pay. Yung managerial employees din. Kasi generally, natin ng module 2, di ba? Na hindi kasama sa buong labor code ang managerial. So kahit 13-month pay daw, doon sa PD 851, hindi rin daw sila kasali. Bakit? Dahil mas marami na silang nakukuha benepisyo. May mga pakotse, pabahay pa nga yan sa managerial, di ba?
So, hindi na sila kasama dyan. Kailan binabayaran ng 13th month pay? On or before December 24 every year. So, every, ano yan, hindi yan po pwede lumagpas. Pag lumagpas, pwedeng makasuhan ng non-payment of 13th month pay yung employer. So, kahit ano yan, hindi naman, ang madalas kasi lump sum di ba? Bago mag-December 24, bigibigay na lump sum yung equivalent sa 1/12 ng salary mo. Pero may mga ibang kumpanya, sa every month mo, may nakalagay doon 13th month pay, makikita mo sa payslip. Sabihin, every month, yung equivalent ng 1/12 ng kanyang sahod, dinadagdagan na. Meron naman every half year, di ba? Pagbibigay yan ng August, tapos o July, tapos magbibigay sa November, di ba? So, depende yan doon sa usapan. Basta on or before December 24, dapat kumpleto na lahat ng 13th month pay. Madalas yung tanungin sa akin sa page sa Batas Manggagawa, kailan po ba dapat bayaran? Kasi yung mga iba kala nila, pa December 1 na, dapat may 13th month. Pero sa Batas, December 24 na nakalagay. Tapos yan, dapat yan, every January 15, nire-report yan, dapat ni employer na nabigyan niya lahat ng 13th month pay yung mga empleyado. So ito lang yung mga nakalagay dapat sa report na yun. Pangalan, address, total employees, yan, number of workers benefited, magkano ba yung kada isa, etc. So ito siya sabi ko rin kanina, hindi kasama sa regular wage mo ang 13th month pay. Kahit na sabi ng PDF 851 na siya ay part the wage, pero in cases of computation, hindi siya computation ng holiday pay, computation ng retirement, separation pay, hindi siya kasama. Pati doon sa computation ng SSS, Medicare, kasi may ibang yan may ibang salary rate ang computation ng SSS. Paid by results. Ito na rin yun yung kanina. Again, paid by results, dapat yan ay pag nasa loob ng kumpanya, under the supervision, may 13th month pay. Pag wala, walang 13th month pay. Pagka marami kang employers, dalawa trabaho mo. For example, itong mga nag-rider, dahil nga may bagong desisyon ng Supreme Court na yung mga Lazada ay empleyado ng Lazada, yung mga Lazada riders, kunwari, meron silang Shopee app din, no? Meron pa silang iba, cash, taga. So, entitled sila ng 13th month pay sa lahat ng employer nila. Kunwari, ikaw, pagkatapos ng trabaho mo sa Melaware, meron ka ba ibang trabaho sa sa Jollibee, for example, dalawa 13th month pay. Magka-separate na computation yun. So, private school teachers, no? Kasama ba sila? Oo, no? Entitled sila sa 13th month pay kahit na ang binayaran, pero ang kanilang sweldo, ang computation no, kasi di ba may sem break na kasama daw yun. No? Basta sila ay nag-render lang daw ng 1 month, kahit mga part-time teachers, meron pa rin yung 13th month pay. Ang minimum basta naka-isang buwan ka turo, o kahit na hindi teachers, naka-isang buwan ka, entitled ka sa 13th month pay. Meron dyan mga sa SM, may mga sales lady dyan pag bare months mga seasonal workers, di ba? So September to December, 3 buwan lang. May 13th month pay ba yun? Meron yun. Kasi all, prorated. So magkano sweldo nila ng 3 buwan na pinasok nila, divided by 12. Yun na yun. Yung mga nag-resign o natanggal sa trabaho, entitled pa rin sila sa 13th month pay. Kaya pagka nagkakaso ka ng illegal dismissal, meron ng claims for 13th month pay. Kasi nga, dapat pa rin bayaran kahit nag-resign ka, pinatanggal ka sa trabaho, prorated basis pa rin. So ayan, yun na nga pala, prorated basis. So paano yan kinocompute, di ba? Yung kung magkano na actual mo nakuha. Kung basic pay mo, tig 10,000, nakatatlong buwan ka, 30,000 divided by 12. So kayo na bahala mag-compute. Kaya nga ako nag-abogado, may hina ako sa math.
Ito, example. Kung ikaw ay nagtrabaho ng 6 months sa isang kumpanya, tapos ang monthly salary mo daw ay 7.5. Magkano daw ang compute mo? So 7.5 times 6 months. So magkano yun? So 15 times 3, 45. 45,000 divided by 12. So ang ano daw, 3,750. Ito, mas maano. Sa naka 426 per day yan, for example. Huwag yun ang picturean. Ipapadala ko naman sa inyo. Nakinig na lang kayo. So kapag ito, illustration. Tingnan nyo. Nung March daw, may leave with pay siya. So ibig sabihin, hindi nabawasan yung kanyang sweldo, di ba? Pero nabawasan niya noong August, 2 days without pay. Kaya naging 10,000 na lang yung kanyang ano. Tapos nung September, October, nanganak siya, babae ito. Nanganak siya, naka-maternity leave siya. So pero meron pa rin siya matatanggap sa SSS nun, di ba? Yung kanyang SSS benefits sa maternity leave. Pero wala siyang, hindi yun part ng salary. Hindi yung kasamang bibilangin. Tapos December, nag 5 days leave without pay ulit siya. Siguro gusto niya, in-extend niya yung kanyang yung Pasko hanggang bagong taon. So pag inad mo lahat yan, yung actual na basic wage na nakuha niya, 108,000. No? Then, divide mo by 12, so 9,000 ang kanyang 13th month pay. Malinaw na? Madali lang, di ba? Okay, titignan niyo lang yung basic month pay. 14th month pay. Meron kasi mga kumpanya dyan na nagbibigay ng 14th month pay. Pero dito kasi yung Kamaya Point Hotel versus NLRC, di-demand nila yung 13th month, yung 14th month pay. Sabi ng Supreme Court dyan, wala yan, walang batas na nag-grant ng 14th month pay. So hindi nila pwedeng i-demand sa kanilang employer. Ito, mga last parts na halos ng labor standards. Ministerial and enforcement power. Pero ito, napaka-importante po nito. Di ba yung DOLE regional directors sa iba-iba yan, 169 lahat ng regional offices, no? Di ba may Kamanaba, may Quezon City, di ba iba-iba yan merong Montiparlas dito sa lahat daw yan ay may kapangyarihan na magpa-inspect, visitorial, bumisit at mag-enforce ng labor standards. Pwede silang pumunta, mag-inspection doon sa mga kumpanya mismo para tiyakin kung nakakasunod po sila sa labor standards. So, may 13 month pay, may checklist yan sila yung mga inspector. Sino nakakita ng inspector dito? Labor inspector. Kayo. Di ba, pupunta yun sa opisina, may papel yan na gano'n na nakaano. Tapos, mag-i-interview. Mag-i-interview yan ng mga manggagawa, pati ng supervisor. Di ba? Meron ba kayong ganyan? Meron ba kayong ganyan? So, check sa ganyan. Tapos, so yun yun. Base yan dito. Yung Article 128. Nakalagay dyan, so sa Article 128 daw kasi, labor standards violations not exceeding 5,000. Pero na-repeal na yan. Kasi yung 5,000 na yan. Dati kasi 1974, yung 5,000 pesos, malaki na yun. 1974 pa yan. Pero may bagong memorandum na ni-repeal na yan. Yan din, sila rin ay pwedeng mag-inspect ng occupational safety and health. Part din ng trabaho ng regional director ngayon, pag bumisita, yung tingnan yung mga registration ng unions. Pati yung mga complaints sa mga private recruitment and placement agencies. For local lang to kasi pag foreign employment, ang may jurisdiction ay POEA. As mga cases daw na sinabi sila kanila for voluntary arbitration. Kapag kayong complaint ay i-file sa DOLE, hindi pwede daw dyan yung mayroong claim for reinstatement. Kasi pag may claim for reinstatement, yung babalik ako sa trabaho, natanggal ko sa trabaho, tapos gusto mo mabalik sa trabaho. Hindi yan sa DOLE jurisdiction. NLRC yan.
Pero pag money claims lang, doon din po pwedeng sa dole. Importante yan. Ha? Kasi nakakalito minsan kung saan ka pupunta sa manggagawa Dole ba? NLRC ba? NCMB ba? Dami kong mga puro letra ng kung ano-ano, di ba? So, basta pag may reinstatement, arbiter. Pag walang reinstatement, pwede rin sa arbiter yan, pero pwede rin sa dole. So, yung sinasabi ko kaninang visitorial power, yung inspection, kailangan yan, ito yung mga requirements muna bago pwedeng bumisita yung regional director doon sa kumpanya. Una, kailangan mayroong employer-employee relationship. Importante yan. Dahil nga, sabi ko nga nung una, pag walang employer-employee relationship, hindi nagtitake effect ang labor code. Naalala niyo pa ba yung ibig sabihin ng employer-employee relationship? Yung technical meaning, kung kailan, di ba? Control test, di ba? Economic dependency test. Diba? So, are there any provisions of the labor code or any labor law na na-violate? Kung mayroon mga violations talaga. So, itong power ni Dole na to, na bumisita, ang tawag niya kasi quasi-judicial. Ano ibig sabihin quasi? Parang korte. So, pwede siyang mag-decide. Ganun ka-powerful yung, yung inspection eh. Hindi na dadaan sa mahabang proseso ng NLRC. Di ba? NLRC, pagka-file mo, ilang buwan pa yan. Pagkatapos mo mag-file position paper, mga taon nang hintayin mo dyan sa NLRC. Pero itong inspection na to, mabilis to. Pagka-file mo nga actually ng inspection, depende kung gaano ka busy yung mga inspector ha. Minsan sa loob ng isang buwan, tapos yan. Pupunta doon, checkan, may decision agad. Kung ano, at yung decision daw na yon ay parang decision na ng korte, quasi-judicial. May force and effect of the law siya. So, pwede niyang kasing hingin yung mga records ng kumpanya, employee records, lahat ng kanya, kunwari, o sa mga school, yung mga enrollment records, yung mga kontrata niya with contractors, no, lahat yun ay pwede niyang kuhanin right there and then pagpunta ng inspector para gamitin niya doon sa pagdetermine kung sumusunod nga ba talaga sa batas, sa labor standards, yung kumpanya. Laging tandaan na labor standards lang ang covered ng inspection. Lahat ng napag-usapan na natin ng mga nakaraang linggo. Ano naman yung enforcement power? Article 129 kasi ito. 128 is the visitor power. 129 is the enforcement power. Sabihin, pag nakita niya na may violation nga yung kumpanya, pwede niyang sabihin na i-comply mo. At yun actually yung tawag ng compliance order. Mag-i-issue siya ng order doon sa kumpanya na pilitin niya na sundin mo itong mga nakalagay dito sa order na ito. Sundin mo, bayaran mo ng minimum wage, kung may kulang, etc. Nag-i-issue talaga siya ng amounts kung magkano yung kulang. Kukumpitin yan ng regional office. Kunwari, sa inspection, nakita, magtanong ka, magkano ba ang sahod po ninyo dito? 400 lang po per day. 570 na sa Metro Manila, di ba? Kailan ka pa ganyan pa sweldo? Ganyan yung mga tatanungin yan Kukumpitin niya yan. Kulang ka hindi ka binayaran ng 100,000 mahigit. Kulang yan. I-issue niya yun sa compliance order. At yun ay pwede mong issuehan ng writ of execution. Ano ibig sabihin nun? Pwede mong yun ipapatupad doon sa sheriff. Kasi NLRC may sheriff yan Hindi sheriff na yung Wild Wild West na baka nyo sheriff na biglang umaano. Hindi yon. Sheriff, ibig sabihin yon, officer ng korte yon o ng NLRC yon na siya yung tagapatupad ng mga order ng isang ahensya ng gobyerno. So, kaya nga yung sheriff, di ba, yung kakatakin yung sasakyan mo, di ba, susulatan niya yung bangko ng kumpanya. Sabihin niya, oy, meron ba kayong itong kumpanya to, meron bang deposit sa inyo? Kasi merong order dito sa amin na yan ay kailangan ibayad sa mga manggagawa. Ito, etc. etc. I-freeze ng bangko yung pera, yung bangko ng kumpanya. Pwede rin yan kapag sobrang lala. Ito normally sa mga provision, sa mga violation ng occupational safety and health.
No? Pwede niya ipasara. Ganun kalupit. Pwede niya ipasara yung kumpanya. Kunwari, sobrang lala. Parang kunwari, yung nakakalala yung Kentex. Yung Kentex sa Valenzuela. Nasunog. Di ba? Actually, kung yun, napatupad ng maaga yung inspection, pwedeng ipasara yun ng regional office ng Valenzuela kasi walang fire exit, di ba? Highly flammable yung mga materyales, walang protective gear yung mga manggagawa, kaya dami namatay. So, kung yun, na-inspection sana ng maaga, pwedeng ipasara yun ng DOLE. Pero huwag natin lokohin yung sarili natin. Alam natin lahat ano nangyari doon. Diba? Kasi ano yan every 2 years siyang kailangan yan. Lahat ng kumpanya sa buong Pilipinas nabababa ng labor inspector. Yun ang nasa nila, handbook nila. Once every 2 years ang inspection dapat. Tapos yan, itong regional director nga, magko-conduct yan ng hearing within 24 hours kapag work stoppage siya o suspension of operations ang kanyang ano. Kasi nga, dahil nga delikado nga di ba? So kailangan within 24 hours mag-hearing ka na agad. Dahil nga buhay at kalusugan ng mga empleyado yung nakataya. Yun ang sinasabi dyan ng batas na. Paano? So nakita niya sobrang hazardous chemicals yung hinahandle ng mga manggagawa tapos walang protective equipment. Hindi na dapat siyang maghintay ng ilang buwan, di ba, para ipasara yun. Within 24 hours, pwede niya agad patawag. So, anong klase yung mga inspection na pwedeng gawin ng regional director? Actually, sa dalawa lang yan, yung routine and complaint inspection. Nadagdag lang yung occupational safety and health standards investigation dahil may bagong batas na ipinasa nung panahon ni Digong, yung Oslo. Ginawang batas na kasi yan Dati, yung occupational safety and health, provision lang yan doon sa labor code. No? Ngayon, meron ng isang buong batas tungkol sa occupational safety and health na RA 11058 ata yun. Pero nandito yun, di-discuss natin mamaya yan. Pero for our purposes, routine and complaint inspection, ano ibig sabihin nun? Pagka routine inspection, yan yung mas sasabi ko kanina, once every 2 years. Kahit walang nag-complaint, dapat yung regional director, marami yung pool of inspectors. Yan ay marami yan. Ina-applyan yan. Normally nga dyan, marami dyan mga dating mga unionista. Yung mga nandyan, mga inspector. Tapos sila ay dinedeputize ng regional offices ng DOLE. May schedule yan sila, kailan sila bibisita sa ganito, sa ganyan, etc. Yung complaint inspection naman, pwede kasing initiated ng manggagawa. Pupunta ka sa DOLE, meron silang pro forma doon na complaint form. Checklist lang yon. Susulat mo pangalan mo, address, pangalan ng kumpanya, saan yung address, ano yung mga violation na nakita mo. Tapos yun, iaano nila yon. Papadalang ka nila ng inspector. Kahit na-inspection na siya doon sa routine inspection. So yun, nasabi ko na pala. Routine inspection. So once every 2 years. No? Ano yung mga priority ng routine inspection na kumpanya? Yung mga nasa hazardous work, nag-handle ng mga chemical. Yung mga nag-employ ng children. But of course, employment of children, 15 years old above. Di ba na natin to sa module 2? Yan ay dapat may permit sa DOLE para makaano ka ng mga children. Ano pang mga example na iba dyan? Yung pag artistic works, pwedeng kahit below 15. Going Bulilit. Yung mga nasa Going Bulilit, may permit yun. Yung mga bata na nagtatrabaho doon. Kasi artistic, sa TV, di ba? Yung mga meron daw, agency. Subcontracting. Yung mga nag-employ ng more than 10 employees. Ibig sabihin, mga medium, pero micro pa to Micro enterprises pa pag 10 above. Tapos, pwedeng, siyempre, kung ano yung tingin na priority ng Secretary of Labor. Ito ang procedure.
So, routine inspection, mag-i-issue ng letter of authority na tinatawag ang regional director. Yun yung pinapakita ng inspector sa kumpanya. Isang pirasong papel lang yun. By the authority of the regional director, ini-inspector siya. Tapos yan ay, pagkatapos siya mag-interview, mag-i-issue yan ng notice of results sa kumpanya. Ano yung mga findings niya? O, kulang ka sa ganito, wala kang pang maternity, yung mga provision pagka sa mga may anak na manggagawa, babae, pag wala kang sufficient ventilation, etc. Nandun yun sa notice of results. Tapos, bibigyan siya ng, ng panahon yung employer para i-comply. So, pagka na-comply niya, sasubmit siya ng compliance na, o kunwari, minimum wage, na tinaas ko na ang sweldo ng mga manggagawa to minimum wage at nabayaran ko na yung kanilang mga hindi kulang sa minimum wage. Ganun yan. Pero kapag hindi pa rin satisfied yung regional director, paglalabas na yan nga compliance order na kung saan pwede na siyang i-sharing. Pero again, yun ay appealable. Tandaan nyo. Ibig sabihin, hindi porket nag-issue ng compliance order, yun na agad yun. Pwede pa rin niyang i-appeala. Kanino i-appeala? Sa Secretary of Labor. Office of the Secretary of Labor. O, tama pala yung number ko. RA 11058. So, okay. So, lahat ngayon, dapat may safety officer. Dahil sa RA 11058. No? Sa mga kumpanya. Yung safety officer na yun, dapat trained yun sa first aid, sa another, May mga nagbibigay talaga yan ng occupational safety and health trainings. No? Meron dyan, may mga may mga requirements dyan. Kunwari, pag 50 to 100 employees, dapat may isang nurse. Pag 100 to 200 employees, may isang nurse, may isang staff, may isang doktor, etc. Pero ang isang importanteng bago doon sa batas na yan, itong dalawang ito. Yung workers' right to refuse and safe work. Wala yan sa labor code dati. Yung OSH nandun yan dati na, pero wala ito. Ibig sabihin, hindi, kung tingin ng manggagawa na siya ay nasa danger yung buhay niya, pwede siyang hindi pumasok. Kailan to nagamit? Pandemic, pero mas nauna ito nagamit yung Taal Volcano eruption. January yun, bago mag-pandemic. So ito, kumalat ito na maraming mga manggagawa, ginamit yun doon sa Batangas area. Dahil nga may ashfall saka back to putok uli. So, sabihin, hindi dapat sila, it would not be taken against them kung hindi sila papasok because of unsafe work. Pwede mo rin magamit yung pagbagyo. Diba, minsan, dami natin reklamo, mga manggagawa daw waterproof. Sabi ng kakariwa, kasi sususpendin yung klase, sususpendin yung tanong sa gobyerno. Pero sa private, bahala po ang employer nyo. Di ba ganun karamihan? Dahil waterproof daw tayo. So yun, kung pwede mo daw, pwede ka wag pumasok, lalo na kung baha. Tapos may karapatan ka rin to report accidents. Kaya mo i-report sa DOLE. Pag mayroong mga violation ng occupational safety doon sa kumpanya, report mo sa DOLE. Anong gagawin nila doon? Mag-OSH inspection sila. Kaya tawag. Ano naman yung complaint inspection? Ibig sabihin, ito yung initiated mismo ng isang empleyado o ng isang manggagawa. So yung manggagawa, pupunta kang DOLE, tsaka mo irereklamo, papa-inspect yung kumpanya na yung Pwede yung anonymous complaint. Ibig sabihin, hindi malalaman ng employer yung pangalan mo. Kasi marami dyan manggagawa natatakot Yes. Diba? Pag reklamo sa DOLE, baka matanggalan ako ng trabaho. O kaya pag-initan. Diba? Pag nag-complaint inspection ka, bawal sabihin ni DOLE yung pangalan mo. Hindi malalaman ng employer yan.
So anong procedure? Maganda pa rin, na-explain nga ito kanina, punta ka sa DOLE, mag-file ka ng form nila, ng complaint inspection, tapos bibigyan ng letter of authority to inspect yung labor inspector, pupunta siya, ganun pa rin, parang nung sa routine inspection, pero ito ay initiated by manggagawa. Merong mandatory conference na pinapatawag yung DOLE. Ibig sabihin yan, para i-correct yung mga violations so nakita nung labor inspector, pwede niyang ipatawag, pwede rin hindi. Pero pwede niyang ipatawag yung employer, yung HR, kung sino man yung safety officer, etc. Kung OSH violations ang pwede niyang ipatawag sa DOLE office. Tapos doon nila kumbaga aayusin at i-explain do sa HR o kung sino man sa may-ari na ito yung mga kailangan nilang ayusin ng mga labor standards violation bago i-issue yung compliance order. Kumbaga last chance ba? Bigyan ng last chance yung employer. Pero pag hindi umattend, at normally hindi uma-attend dyan ang mga employer, wala, compliance order na ibigay. So for complaint and OSH investigation, kailangan within 10 days daw, makorek na. Nagbigay na ng notice of results, di ba? 10 days lang. Kulang ka ng pasahod minimum wage, within 10 days dapat mo yan gawin. I-correct mo na agad yung violation. Ano naman ang mga exceptions to the issuance? Kasi sabi ko kanina, kung pwedeng i-apila yung compliance order ng RD. Dahil minsan, baka iniisip ng employer, wala namang basihan. Yung for example, nilagay ng inspector doon sa kanyang report, below minimum wage, pero sa totoo naman, above minimum wage pa nga. Diba? Pwede yan, as ayaw makinig for some reason, ayaw makinig ng director, ng DOLE, doon sa paliwanag ni employer, pwede daw niyang i-apila. At yan ay kapag walang basis in fact and in law. Ibig sabihin, mali yung report o kaya mali yung wala namang batas na nagbibigay. Kunwari, nilagay ni inspector doon, violation mo, hindi ka nagbibigay ng 14th month pay law. Ng 14th month pay. Wala namang batas doon, di ba? So, walang basis daw in law yun. So, pwede rin i-apila kapag after 10-day period na kinocomply na ni employer, pero tinuloy pa rin ng RD yung paglabas ng compliance order. So, apila na lang siya sa taas, sa OSEC. Kaya kapag kunwari nag-compromise agreement na, pwede yun eh. Although, tandaan natin, pwede i-compromise agreement pero hindi dapat bumaba doon sa minimum wage pa rin, sa minimum standards. Kasi kunwari, kung dito sa Metro Manila, 570, di ba? Nag-inspection, kunwari, 400 lang ang nakita na pasweldo mo kada araw. Tapos, ginawa ng employer, kinompromise siya, sige, 500 na lang. May 100 taas naman yan eh. Tayaan na natin yung 70. Nangyari yan, ha? Tayaan natin yung 70. Pirma, si employee, pirma siya doon sa compromise agreement. Sasabihin niya sa RD, okay na po. Pumirma na sila. Agree na. Hindi pa, yun ay void pa rin. Kasi below minimum pa rin. Hindi po pwede yun. Kahit pumirma na yung manggagawa. Kahit natanggap na niya yung pera na yun. Hindi pa rin pwedeng i-waive. Work stoppage order. So, yan nga ay kapag sa mga OSH violation, occupational safety and health violation. Pwede ba yan kapag below minimum ipasara? Normally hindi. Yung mga ibang violation. Depende na lang rin siyempre of course sa discretion ng regional director. Pag sobrang lala, baka 50 pesos per day lang yung pasweldo. Meron akong alam na actual case, 200 pesos per day for 12 hours sa security guard. So, pag ganun, tingin ko pwede. Pero di nakaspecify sa batas. Kasi nakaspecify lang talaga pag it poses imminent threat to the lives and health ng mga empleyado. So again, ito, sabi ko na ito, appeal. Ang appeal niyan ng employer ay sa OSEC. Ikaw rin,
manggagawa, pwede mo rin i-appeal. Kunwari, sabi, no violation. Pwede yun eh. Sa notice of results ng inspector, nakalagay no violation. Alam nyo may violation. Pwedeng i-appeal yan sa taas. Sa office of the secretary. Kasi kapag lalo na pag may mga abuse of discretion, ako, siyempre tao lang rin, di ba? Yung mga inspector. Pag may ano siya, hindi naman tama, kunwari yung nilagay niya sa kanyang results, pwedeng i-appeal yan. Purely questions of law, tulad nga sinabi ko, pag wala sa batas, nilagay niya doon, pwede mo i-appeal. Tapos serious findings of fact. Sabihin dyan, simplihan na lang natin, kasi nungalingan yung nilagay doon sa notice of results. Hindi totoo. So yan ay pina-file din doon sa regional office. Hindi porket sa office of the secretary ang appeal, doon sa office of the secretary na ipapile. Doon sa regional office, doon mo ipapile yung appeal, tapos sila, yung regional office, ang mag-aakyat yan sa office of the secretary. Ano yan, importante yan kapag nag-file na kayo ng complaint inspection eh. Kasi lalo na kung wala kayo abogadong mag-aano sa inyo, tuturo yung mga iba, magpa-file director sa pag nabasa yung batas. Yun, nasa implementing rules yun eh. Normally, pag di abogado, hindi naman yan nagbabasa ng implementing rules eh. So, importante malaman mo saan mo ipapile. Ako nga, kahit nga natapos na ako ng law, nung bagong abogado ako, hindi ko alam kung saan pinapile yung mga bagay-bagay. Nagturo sa akin yung paralegal natin, si Kuya Mike. Dahil yun, kasama ko yun sa law office nung unang-una pa lang. Siya nagturo sa akin. Hindi nga ako marunong mag-mail ng registered mail sa post office. Hindi tinuturo sa law yun. So, importante. Pero pag nasa practice na kayo, pagka tumutulong na kayo sa mga union nyo, sa mga ibang manggagawa, importante malaman nyo saan pinapile unang-una yung mga dokumento na yun. So, pag walang employer-employee relationship, kunwari, saan nag-file kunwari isang manggagawa, kala niya may empleyado siya ng isang kumpanya, pero nung nalaman ng DOLE, hindi naman pala. Pwede niya i-refer sa regular courts. Sa korte, mismo sa City Hall. Doon niya i-refer yan. Recovery of wages and simple money claims. Meron din kasing kapangyarihan yung regional director na para siyang magiging NLRC. Yung mga money claims nga. Pero nga yan, dapat yan, hindi tataas sa 5,000. Yung aggregate. For purposes nung sabi ko kanina, na-cancel na yan, di ba? Yung 5,000 na-amend na. Na-amend ay doon sa inspection powers. Pero para pag yung complaint na hindi mo naman papa-inspect, di ba? Gusto mo lang na makakolekta na, ayaw mo na nang mapa-reinstate, makabalik sa trabaho, ayaw mo na. Pwedeng wag na sa NLRC, sa regional director na lang. Yung mga lalo ko na, yung mga house helpers, yung mga ganyan. Normally, mga below 5,000 lang yun. So kung walang kung wala yung mga requisites kanina, hindi above 5,000 yan, nagki-claim ng reinstatement, for example, gusto mabalik sa trabaho ng manggagawa, sa labor arbiter, dapat ang jurisdiction. Doon sa NLRC, dapat ipa-file. Except, hindi kasama dyan yung SSS, PhilHealth, Paternity, Pag-ibig benefits. Saan pina-file yan? Hindi ka binabayaran SSS? SSS mismo. Pag hindi naguhulog ng PhilHealth din mismo yan. Pina-file. Ayan, yung sinasabi ko, yung kaninang in-amend na yung 5,000 limitation do sa enforcement and visitorial power. Sa case ng Bombo Radio Philippines versus Secretary of Labor, 2012 case. Kapag may mga reklamo kayo sa agency, saan yan inalalodge? Tandaan itong mga reklamo na to ay base sa labor standards lang rin. At yan, marami yan sa mga agency, mga below minimum. Saan ay doon sa
regional district office po pwede rin. Nasa jurisdiction din yan ng regional director. Ano ibig sabihin ng ex officio voluntary arbitrators? Ito yung, di ba, pag below 5,000, pwede mo i-lodge yung complaint sa regional director para sa magiging arbiter. No? Ayaw mo magpa-reinstate, below 5,000, pwede sa arbiter. Ang tawag doon, nagiging siyang ex officio voluntary arbitrator. Hindi naman masyadong importante yun. Magkatawag lang naman yun sa kanya. Pagka desisyon ng labor ng regional director, yan ay pwede rin-apela within 10 days to the OSEC, Office of the Secretary. Yung kanina kasi inspection, di ba? Appeal, OSEC rin. Ito, OSEC pa rin. Yung mga nilodge mo complaint sa regional director na below 5,000 without paying for reinstatement, kung pwedeng i-appeal sa OSEC din. Health, safety, and social welfare benefits. Ito mas sa medical and dental assistance. First aid treatment. Ito yung lalamunan. Salita ng salita. Required ang employers na magbigay ng first aid treatment. Kasi marami tayong mga employers. Hindi namin sagot yan ng ano. Kahit na yan ay work-related o hindi work-related. Basta nandoon sa kanya. Tare, papasok ng trabaho yung gagawa. Na-aksidente. Pero nakalakad pa o papunta na opisina. Dapat meron pa rin bibigay na first aid treatment yung kumpanya. Lalo-lalo na ngayon meron ang dapat safety officer ng mga kumpanya. Dapat yun, marunong yun, first aid responder na yun. Part yun sa mga inaaral ng safety officer. May training yan on paano magbigay ng proper first aid. Accredited dapat yan ng Red Cross. So yan, naglilista ng mga hazardous specific yan. Kung ano yung mga kumpanya na nag-handle ng hazardous chemicals. Merong listahan yan ng DOLE. At ito yung sinasabi ko kanina. Emergency medical and dental. Pag 10 to 50 employees, dapat meron kang isang graduate of first aider na safety officer. Pag 51 to 200 ang empleyado sa kumpanya mo. At yan ay isang hazardous workplace. Ibig sabihin, yung nandun sa listahan ni DOLE na hazardous ang yung 200, isang full-time registered nurse ang kailangan na nandoon sa iyong kumpanya. Pero kapag ka naman non-hazardous, kahit na yung graduate lang ng first aider, ng training. May mga test na, may training yan, yung first aid. Pagka 201 to 300 employees, dapat meron kang isang full-time nurse, isang full-time na doktor, physician, may part-time na dentist, o kaya may nire-refer ka dentista, at meron dapat yan, emergency clinic. Kapag may 301 and above, may isa kang full-time na doktor, full-time na dentista, full-time na nurse, may dental clinic ka, at meron kang emergency hospital na may bed capacity 1 per 100 employees. So kung 500 employees, may bed capacity dapat yung clinic mo na 5. Pero kapag hindi yan required, lalong-lalo na yung kasi masyadong magastos yun eh. Diba? Kapag daw may hospital o dental clinic within 5 kilometers. So sa Metro Manila, kaya dyan maraming may partner yan na hospital na kung saan may pwedeng ipareserve yung employer ng mga beds for the employees. Pero kung sa mga probinsya, marami yung mga lalo na construction companies sa mga malalayong lugar, sa Palawan, for example. Within 5 kilometers wala. Required yung mga yun na merong parang infirmary o clinic. Pero kailangan din yung transportasyon nun kapag gano'n, provided by the employer. Pag na-aksidente sa loob, kailangan may takbo agad
at the expense ng employer. Dapat din yan, may written contract, may kontrata yung hospital at saka yung kumpanya na naka-reserve. Kasi marimisan dyan, wala talaga eh. Sabihin lang ng employer. At sa PGH namin kasi dinadala pero wala naman siya kontrata. Required yan niyan. Yan yung isa sa mga check ng inspector. Pagkakala, ilang kayo empleyado lahat dito? 500 po. Meron ba kayo hospital? Ano? Iba, pero yung mga iba kasi naka-HM po na. Sino dito naka-HM mo? So yung mga HM mo, yun na yung in lieu dito. May dental na rin yan, di ba? Yung HM mo? Dental, medical, etc. Pero yan, dapat ay walang charge sa inyo. Walang kaltas. May kaltas po sa inyo? Wala. Kasi meron mga iba may kaltas. Pinagkakitaan pa. Kasi pagka malay mo, ahente pala HR. Ahente ng Sun Life o ng True Life. Tapos, meron kami 1,000 empleyado. Ako nang bahala sa ano nyo. Sabi na, sa HMO, babayad lang kayo ng ganito. Tipid na. Group, ano yun, group HMO. Mas mura ka talaga yun. Pero may commission yun. Yung ano na yun. So, normally, yung mga HMO na yan, advice ko sa mga union, kayo mismo, yung union mismo ang maging ahente. Kasi extra income yan doon sa inyo. Meron ganun na, alam po yung dalasal ng NFL, ginakaganon siya. Yung mga empleyado ng Lasal school, HM, tapos union ang ano. Doon napunta yung commission sa union. Taon-taon yun, ha? Yung commission na yun, renewable din. So yun, break muna tayo. Pagtapos ito na yung last sa labor standards. So, pagbalik natin, labor relations tayo. 15-minute break.